Nag-uumpukan, nag-aagawan ng masasakyan ang mga pasahero sa bahaging ito ng Commonwealth Avenue sa Quezon City kaninang umaga. Nauna nang nag-anunsyo ng transport strike ang grupong Manibela. Pero ayon sa mga traffic enforcer, tipikal lamang ang sitwasyong ito sa lugar. May ilang pasahero nagsabing nahirapan silang sumakay. Ngayon nag-aawang ko po ako eh. Kaya lang parang malabo. Magbas na lang ako. Sobrang hirap po. Dapat ngayon nasa school na ako kasi. Ang iba naman, nagsabing halos wala namang epekto ang tigil pasada. Hindi naman ganun kahirap kasi galing pa ako ng Bulacan. Mas maagang gumising, mas maagang bumiyahe, yes. Ang ilang mga driver na maagang bumiyahe, hindi raw sasali sa strike. Ang iba naman, pabiyahe muna para may maiuwing kita kahit papaano bago magtigil pasada. Maguguting pamilya na. Kumukuha lang kami ng pangkaya na kahit mga 2 ikot lang. Opo, sasali. Biyahe lang kami isang biyahe lang. Bakit sir, importante makabiyahe rin kayo? Siyempre, kung pangkaya lang po, kahit pangkape lang. Para sa grupong Manibela, makatwiran ang panawagang tigil pasada para labanan ang pag-phase out sa mga tradisyonal na jeep. Gayon din sa di umano'y katiwalian sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Ayon sa grupo, nasa 100,000 mga tradisyonal na jeep ang hindi pa nakakapag-consolidate para gumawa ng korporasyon hanggang sa ngayon. Lagi ho kaming tinatakot doon sa deadline ng consolidation. Kahit napakamahal, mapipilitan ka, susugal ka na makapaghanap buhay ka pa rin, pero sa dulo po, lugi lamang kami. Pinangunahan din ng grupo ang mga transport strike noong Marso at Hulyo sa hiling ding huwag i-phase out ang mga tradisyonal na jeep. Pinalawig hanggang December 31 ang deadline para mag-consolidate ang driver at operator ng jeep para bumuo ng mga korporasyon. Bilang bahagi ng POV Modernization Program, kailangang bumili ng mga bagong unit o kaya ay i-rehabilitate ang mga existing na traditional jeep batay sa pamantayan ng pamahalaan. Milyong piso ang halaga ng bawat unit ng modern jeep o kaya ay rehabilitasyon ng mga lumang unit. Bilihan ng ruta, special permit at ang prangkisa na dapat walang ina-award na prangkisa dahil may moratorium nga. Kredibilidad po ng programa na to, ang epekto po nito talagang kitang-kita na corruption lamang yung implementasyon nito at hindi talaga ang tunay na layunin nito ay ma-modernize yung ating pampublikong transportasyon. Wala pang bagong pahayag ang Transportation Department hinggil sa strike at mga paratang ng Manibela. Samantala, umaasa ang grupong Manibela na pakikinggan ng pamahalaan ng kanilang panawagan at bukas daw sila sa pakikipag-usap kung seryoso ang pamahalaang ayusin ang pagpapatupad ng POV Modernization Program. George Cahiles, CNN Philippines.